Mga bata, gusto nyo ba ng kwentong tungkol sa pangako? Naalala nyo ba nung pinangkuan kayo ng laruan? O kaya ipapasyal kayo ng inyong mga magulang? Ang saya kapag tinutupad nila, di ba? Kapayapaan at mapagpalang araw sa inyo mga bata. Ngayon ay papakinggan natin ng isang kwentong mula sa banal na kasulatan. Ang pamagat ng ating pag-aaralang kwento sa mga araw na ito ay pinamagatang ang pangako ng Diyos kay Abraham na mababasa natin sa Henesis Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 22. Isang araw, nang 99 na taong gulang na si Abraham, nagpakita sa kanya ang Diyos. Sinabi niya, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Mamuhay ka ng matuwid at maging tapat sa akin." At nangako ang Diyos na gagawin niyang ama ng maraming bansa si Abraham. Sinabi rin niya, "Mula ngayon, hindi na Abraham ang pangalan mo, kundi Abraham, sapagkat ikaw ay magiging ama ng maraming tao." Ipinangako rin ng Diyos na magiging napakarami ang mga lahi ni Abraham. Tulad ng mga sabitpin sa langit, magkakaroon din siya ng maraming bansa at ang mga hari mula sa kanyang lahi. Hindi lang iyon, nangako rin ng Diyos na ibibigay niya ang lupain ng Kanaan sa mga anak ni Abraham. At sa susunod na salin-saling lahi nila, sinabi ng Diyos, "Ako ang magiging Diyos mo at ng iyong mga anak magpakailanman." Kasama sa tipan na iyon ang tanda ng pagtutuli bilang palatandaan na sila ay kabilang sa bayan ng Diyos. Pagkatapos, kinausap din ng Diyos si Sarah, ang asawa ni Abraham. Sinabi niya, hindi na Sarai ang pangalan niya, kundi Sarah. At pagpapalain ko siya, bibigyan ko siya ng anak na lalaki. Napangiti si Abraham dahil matanda na sila pareho, pero tiniyak ng Diyos, "Tatawagin mo siyang Isaac, at sa kanya ko ipagpapatuloy ang aking tipan." Tapos, umalis ang Diyos. Matapos kausapin si Abraham, dala ang katiyakan ng kanyang tapat na pangako. Mga bata, naranasan niyo bang pangakuan ng isang bagay? Halimbawa, pinangakuan ka ng iyong magulang ng isang laruan o ipapasyal ka kung saan mo man gusto. Napakasarap sa pakiramdam at napakasaya na tinupad nila ang kanilang pangako sa atin. O kaya, meron tayong kaibigan na nangako na hanggang sa ating pagtanda ay magiging matalik na kaibigan natin sila. O kaya, tayo mismo yung mangangako sa ating mga magulang ng isang bagay o sa ating kaibigan. Sa kwentong ating napanood mga batang pamana, dahil sa pagsunod at pagtupad ni Abraham sa utos ng Diyos, ay naging kaibigan ng Diyos si Abraham. At nangako ng maraming mga pangako ang Diyos kay Abraham. Una, ay tinawag siyang Abraham at magiging ama ng maraming mga bansa. Sunod, ay manganganak si Sarah na kanyang asawa ng isang lalaki at tatawaging Isaac ang kanyang pangalan. Sunod, ay tatawagin kay Isaac ang magiging mga hari sa lupa at kay Isaac tutuparin ang kanyang pangako na magiging bayan ng Diyos ang kanyang lahi at ang mga susunod na henerasyon ay ang Diyos lamang ang kanilang kikilalaning dakilang Diyos. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Number 1, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Tulad ng pagtupad ng kanyang pangako kay Abraham, tinupad din niya ang kanyang pangako sa atin. Kaya dapat tayong magtiwala na gagawin ng Diyos ang kanyang sinasabi sa tamang panahon. Number 2, magtiwala tayo sa Diyos kahit mahirap intindihin.
Naniwala si Abraham kahit matanda na sila ni Sarah dahil alam niyang walang imposible sa Diyos. Kapag may mga bagay na parang imposible, alalahanin natin na sa Diyos ay posible ang lahat. Number 3, sumunod tayo sa Diyos ng buong puso. Si Abraham ay sumunod at naging tapat sa Diyos, kaya siya ay pinagpala. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, napapasaya natin siya at pinagpapala rin naman tayo ng ating Panginoong Diyos. Narito naman ang ating activity. Para sa activity number 1, ito ay tinatawag na Hands of Promise. Ang layunin nito ay upang maunawaan ng bata na ang Diyos ay maaasahan sa kanyang mga pangako. At ang kagamitan na dapat nating ihanda ay ang colored paper, gunting, at Crayola. Upang magawa natin ng activity, ay ipapatrace natin sa mga bata ang kanilang mga kamay. Sa loob ng kamay, ipasulat o ipadrawing nila ang isang pangako ng Diyos. Halimbawa, God loves me. Pangalawa, God will help me. Pagkatapos, kulayan at ipadikit sa wall o kung may board na may title na I hold on to God's promise. Para sa activity 2, ito ay pinamagatang mga bituin ng pangako. Ang layunin nito ay upang maalala ng mga bata na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. At ang kagamitan na marapat nating gamitin ay bond paper, Crayola, star stickers, o pwedeng iguhit lamang ito. Upang magawa natin ang activity na ito, ay ipapadrawing sa mga bata ang langit na may mga bituin. Sa bawat bituin, ipasulat o kulayan nila habang sinasabi ng teacher ang katagang, God keeps His promises. Pwede ring ipasulat sa ibaba, I hold on to God's promises. Ang ating memory verse ay mababasa sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise. Maraming salamat mga batang pamana. Kita-kits sa susunod na pagkakataon. Miss pa!